Okay, good morning guys. So, I will start again sa ating session po ng gear. So, dito na po tayo sa pangatlong gear. So, again, tatanggalin uli natin yung guides na nakalagay po sa gear number 2. So, by this time, punta uli tayo sa layer funnel. Yes, nasa gear 2 po tayo. Hanapin po natin yung sublayer ng guide. Yan. So by this time guys, ito na po yung layer po ng layer number 2. Okay. So dito po, pwede ko na po siyang tanggalin kasi usi rin siya kasi. Yan, dito. Yan. Then dito, highlights ko po yung gear 2 main layer, okay? And then create a new layer kasi nga kung saan siya naka-highlights, dun din siya papatong, okay? So papangalanan ko po siya gear number 3. Yan. And then yung guide ko dito sa may gear number 2, okay? Hihilain ko po, highlights ko po muna and then hilain ko po dyan sa may gear number 1. Ayan. So nasa gear number 3 na po siya. So, wala na po siya sa gear number 2. Ayan, ilalak ko na po itong gear number 2. Ayan, dito na po tayo sa gear number 3. Highlights po natin yung main layer ng gear number 3. And then, ganun ulit. Kukuha ulit tayo ng guide natin sa may ruler guide. Ayan. Okay, so before we start, make sure na nabilang nyo na po yung ngipin po ng gear. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, 24 po yung teeth niya. So, next na gagawin po natin ay hila po tayo dito. Gawa po tayo ng circle or ellipse. Shortcut key is L. Yan. So, saan ulit tayo mag-i-start? Sa may outer circle. Left click, hold left click ng mouse, and then shift alt. Then, drag out po natin, isakto po natin sa may bandang, yan. Okay? So, once na may lumabas po dyan na outline, alisin po natin yung outline. And then, yung fill color, palitan din po natin ng fill color para at least visible po yung pag-trace po natin. Okay, and then next is sa may sublayer po natin ng gear 3. Drop down po natin, then yung ellipse po natin ay yan, hide natin. Okay, then next, simulan na po natin dito po sa ngipin. Okay, so rectangle po yan, so gagawa po tayo, shortcut key is M. Isang po natin dito sa may igid. Yan, na shift alt. Yan. Yan. Alright. So, okay lang naman kung normal lang yung pag-ano nyo. Kasi pwede naman natin siya scale up mamaya. So, pag in-scale up mo to, bas gusto mong sabay doon sa igid, hold alt mo lang para sabay sila. So, make sure na naka-align pa rin siya sa may guide natin. Kaya nga mayroon tayong guide para at least naka-align po yung ginagawa po natin. Alright, then dito sa may direct selection tool, select mo siya and then ilay mo siyang gano'n para mag-curve siya ng konti. Alright, so next na gagawin natin, select po natin yung gear, yung rectangle natin na minodify natin kanina o ginawa natin, and then punta tayo ng rotate tool, hold out, click po natin sa may bandang gitna. Again, type po natin 360 divide, kagaya ng nabilang na natin kanina, which is 24, and then copy. Alright, and then to duplicate the action, just press Ctrl D. Yeah. The next na gagawin po natin ay i-reveal na po natin yung ginawa natin kanina na circle or ellipse. Dito sa may sublayer po saan natin siya makikita? Sa may sublayer po ng gear number 3.
So, lahat po ng ginagawa natin under po ng main layer ng Gear 3 ay nasa sub-layer po sila lahat. Alright, so reveal ko lang po. And then next, select all. And then, merge natin sila lahat. Alright, so saan natin may merge yan? Using Pathfinder. So, kung hindi pa ito nakalabas, yung Pathfinder mo, punta ka ng window, sa Pathfinder, hanapin mo to. Dapat naka-check yan. Alright, so dito nakalabas na po siya, and then merge ko na lang po. So, nag-merge na po yung shape. Iisang shape na po sila ngayon. Silang gear, pero may kulang pang mga detalye. So, again, sa may gear, panel, o layer, sa may sub-layer niya, sa may pangalawa, i-unhide ko yung visibility toggle, which is yung parang mata dyan, na symbol. Alright. Next. Dito po, next na gagawin ko, itong nakikita nyo po na puti dyan, ay butas po yan. Okay, parang bilog siya na butas, and then meron po ditong parang siwang. So, yan po yung gagawin natin. Okay, so, next na gagawin po natin, Eclipse, Shift-Alt. Yan. Sakto po natin sa gitna. By this time, naka-fill color po tayo, okay? So, isoswap po natin. Kung mapapansin nyo po sa may dito, sa may bandang tools, sa may baba. Meron tayong fill na sky blue. And then dito sa may stroke, papansin nyo, kapag bintana siya na may butas sa gitna, ibig sabihin, talks about the stroke. Okay? So, kung mapapansin nyo, may diagonal po na line dyan na red. Ibig sabihin, disabled po yung stroke. So, ang attributes po ng shape po natin ay meron siyang fill color tsaka stroke color. So, gagawin natin, tatransfer natin yung attributes nila. So, mangyayari, kapag tinransfer mo yan, yung fill color magiging disabled siya, tapos yung stroke color magkakaroon siya ng kulay. So, paano natin gagawin yon? Shift-X lang natin. Shift-X. Yan. So, yan po yung pwede mangyari pag Shift-X po natin. Alright. So, by this time pa, nasa stroke na po siya. Yung fill color kanina, nasa stroke na. So, papalitan ko po ng kulay para mas makita po natin. Yan. And then, dadagdagan ko po ng stroke size. So, by this time, papailalim. Yan. Kailangan sumakto po siya doon sa ine-edit po natin. So, isi-shrink ko lang po siya. So, tinuruan ko na rin po kayo paano mag-shrink po. So, tatapat mo lang yung cursor, and then hilayin mo siya, i-drag mo siya, drag in. And then, para yung orientation niya hindi mawala sa gitna, Shift-Alt. Ayan. Kailangan sakto po siya, no? Ayan. So, once na okay na po siya, ang next na gagawin po natin sa kanya, i-convert natin siya sa shape. Kasi nga, isa siyang outline. I-convert natin siya into compound path. Pag sinabi natin compound path, meron po siyang shape sa gitna, pero parang butas. Alright. So, magiging compound path po ito. Pag sinabi natin compound path, ito. Merong shape po dito, tapos may siwang po sa gitna. Kasi yung siwang, shape pa rin po siya. Alright. So, punta po tayo ng object. Nakaselect po itong outline na Eclipse. And then, punta tayo ng object. And then, expand. Okay? Ayan. So, mapansin mo kanina, Control Z ko to undo. Yung linya ay nasa gitna. And then, redo. Control Shift Z. Mapapansin nyo po, yung outline ay nasa igid na. Sa gilid. Okay? So, unhide ko ulit siya. Hide ko ulit dito sa may layer panel ng gear number 3. Next, ay gagawa po tayo ng line po dito. Magmula sa gitna, gagawa tayo ng line. So, gagamit tayo ng line segment. Line segment, center, and then hold shift. Ang purpose po ng shift para mag-align po siya sa 45 degrees. Okay? 0 degrees and then 90 degrees. Yeah, so ilagay ko siya papunta doon. Ilalampas ko lang papunta doon. Ulitin ko ulit. Hold click, and then drag. Hold shift. Para mag-vertical po siya. Nilalagyan ko po siya ng stroke size. Again, papalitan ko po ng kulay. Papalitan ko po siya ng other color para mas ma-determine natin na siya yun. Again, i-zoom in ko po yung views ko po. Kailangan naka-align po siya sa gitna. So, naka-align na po siya sa gitna. Ang next na gagawin ko po ay yung outline, gagawin ko po siyang shapes. So, object, expand. Okay. Then, tsaka ko po siya ikutin. Bilangin ko po yung siwang po dyan. 1, 2, 3,
4, 5. So, yun po yung bilang niya, 5. Okay? So, punta ulit tayo ng rotate, hold alt, click mo sa gitna. And then, 360 divide 5. Okay? And then, copy. Control D. Ayan. Then, ilalabas po natin po sa may layer panel yung ginawa natin kanina na outline. Ayan, na ginawa natin shapes. And then, select all. Next na gagawin po natin ay try po natin i-minus front po sa shape modes. Yan. Pathfinder and shape modes. Yan. So, okay na siya. So, next na gagawin natin dahil ganito na po yung nangyari ngayon doon sa ginawa natin kanina. Ito na siya. Ganyan. Ililess po natin siya kasi gagawin natin siyang pangbutas. Yung purpose lang po natin yan para maging guide po natin at gagawin natin pangbutas po doon sa shapes po natin. So, re-reveal na po natin ito. Yung blue, select po natin, ito po yung ima-minus natin ngayon doon sa blue. Shape mode sa Pathfinder. Pangalawa, mababasa nyo po ang minus front. Once na tinatapat nyo po yung cursor, may lalabas po dyan na word kung ano po yung gagamitin natin na shape mode. So, by this time, minus front. Iyan. So, may pautas na po siya. Next, hide po natin siya. Ngayon uli. And then next, gagawa ulit tayo ng small eclipse. So, Shift Alt. Yeah. Napalitan ko po ng ibang color. Ayan. Next, i-reveal ko po yung ginawa natin kanina. And then, select. Ganun uli, minus front. Okay. So, tapos na po yung gear 3 po natin. I hope so na na-follow nyo na po siya. No, next po ay susunod po natin itong gear number 4. Okay, thank you very much guys.